Morning guys, good morning, good morning. Andito na naman sila Kwatsirong Bisaya at magkokomento na naman tayo sa mga nangyari sa ating lipunan, lalong-lalo na sa politika. Meron tayong kokomentuhan guys. Itong mga BBM fanatic, mga loyalista, lalong-lalo na to si Claire Castro. Alam niyo yung aso ng Malacanang? Yung tahol ng tahol. Wala siyang ibang tinatahol kundi laban sa mga Duterte. Kukumentuhan natin yan kasi meron kasi siyang sinabi na nag-promise daw si Pangulong Duterte ng 7 pesos per kilo na rice. At saka hindi lang siya ang nakikita ko. Marami din mga vloggers na dumaan sa wall ko na nagsasabi na nagpa-promise daw si dating Pangulong Duterte na 7 pesos per kilo na rice. Tingnan natin, kukumentuhan natin guys. Tignan natin. Pakita ko na to. O sige ha, pangako 20 pesos. Ito, ano kaya ito? Okay. Ito dati ang sinabi mga ka-clear. O sige. Ay, sorry. In importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos. Oh. Kaya mo ginawa yung batas, rice certification law to para yung gusto mong 7 pesos na kada kilo ay mangyari ha. 7 pesos per kilo rice then after. Okay, yan ha. Yan, 2 years ha. 2 years ha. Nangako 7 pesos per kilo na bigas ha. Pa sa dulo, correct me if I'm wrong. Talagang koreksyonan kita. Kasi mali naman yung pinagsasabi mo. Inedit mo Hindi mo pinakita yung full speech ni Pangulong Duterte kung bakit niya nasabi yung 7 pesos per kilo na rice. Di ba? Yung pangako. So, i-compare natin yung nangangako ka sa taong bayan simula nung tumatakbo ka bilang Pangulo hanggang sa nagiging Pangulo ka. Per doon sa sinabi ni Pangulong Duterte during the SONA. SONA yun Pag SONA kasi, magre-report ka sa taong bayan sa mga accomplishment ng gobyerno. Kung ano yung mga accomplishment mo last year at saka yung mga plano mo this year. So yun yung SONA Iba yung mangako ka sa campaign rally kaysa magsusuna ka na. Di ba? Para clear tayo, Claire Castro. Walang campaign activity ngayong araw si Bongbong Marcos. Sa isang press release, nangako siyang ibababa ang presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo sakaling manalo. Plano raw niya Yun yung very clear na nangako. Kasi simula pa lang nung campaign, battle cry niya na yung pangarap niya magkaroon ng 20 pesos na bigas. Pangako niya sa taong bayan. Yun yung nangangako. So ano bang promise ni Pangulong Duterte nung eleksyon? Nung nag-campaign siya? Wala naman siyang sinabi na magiging 7 pesos yung rice, di ba? Ang sinabi niya doon, labanan niya yung corruption, labanan niya yung droga, at i-impose niya yung peace and order. Ganon. 3 lang yung pinangako niya. At saka yung dagdag sahod ng mga sundalo. Pero lahat ng yan, natupad. Tingnan mo ha. Pakita ko sa iyo, Claire ha. Napaka sinungaling mo talagang Castro. Ngayon, nangako ako noon, and remember this, may budget na dyan. Ang nangako, hindi sila, ako. Nadagdagan ko yung sweldo ninyo. Next month, incremental increase na ang sweldo ninyo. Pangako ko, dublado. So you will get it. I cannot make you happy. But ito ang guarantee ko. Remember this afternoon. I can make your lives comfortable habang hindi kayo nagtatrabaho patayan. Thank you.
I believe in law and order. I hate criminals. Maybe the reason one of my years in the court. I hate drugs. I've seen so many lives destroyed and people wallowing in filth of money because of drugs, the drug wars. And I have seen so many cases fall in court because of corruption. Money bought judges, prosecutors, police submitting an alum instead of the tawas, instead of the real McCoy. They look alike. Ako po ay nagsasabi sa iyo ngayon, dalawang bagay lang. If we do not have peace and order, at if we cannot stop corruption, this government, no, nay, maybe our country will never develop. Baski ibigay mo sa isang tao ang termino ng presidency for 5 terms. Pagbagulo pa tayo after me, or it worsens after me, that if we cannot stop corruption, kawawa talaga ang Pilipino. At totoo yan. Nangyayari ngayon ang korupsyon. Kaliwat kanan, back and forth. Di ba? Anong nangyari sa Pilipinas? Kawawa yung Pilipinas. Oh, minanakawan ng gobyerno. Anong report ni John Vic Remulla during meeting, cabinet meeting nila? Rampant ang corruption sa Congress na pinamumunuan ni Romualdez. Sinabi niya yun kay Marcos, di ba? Oh, yan yung reality na nangyari sa ating bansa ngayon. Oh, kaya kawawa yung bansa dahil punong-puno ng korupsyon. Yun yung totoo, Claire Castro. Talagang magugulat kayo dito sa linalaman ng dokumento nila. Number 8. DILG Secretary Remulla, meaning to say si John Vic Remulla, said, ito pakinggan nyo, makinig ka, tambaluslos. Sabi ni DILG Secretary Remulla, on the meeting, in front of President Marcos, kasama itong kanilang survey firm, lalong magagalit ang tao dito sa 20 pesos na bigas sapagkat niloloko na sila na ang layunin ng bigas pala ay hindi para sa kagutuman na maampat at matulungan, kundi para sa pang-politikang survival ni Marcos. At ang gamit na pondo sa panloloko, sa pangbubudol niya, pondo ng mamamayan, na ang initial na nakuha nating datos, 5 billion pesos po ang wawaldasin sa kaban ng bayan. Nagsasarado tuloy ang aking cellphone. Number 8, ito na. Dalawang paragraph na lang. DILG Secretary Remulla said, corruption was rampant in Congress under, ulitin ko, DILG Secretary Remulla, John Vic Remulla, said, corruption was rampant in Congress under Speaker Romualdez leadership. Memorandum mismo during the meeting. Sabi ni John Vic Remulla, sabi niya, corruption was rampant in Congress under Speaker Romualdez leadership. Oh, kita mo? Kita mo yung katotohanan sa Malacanang during cabinet meeting? Oh. So ngayon, ito, kailan sinabi ni Pangulong Duterte yung 7 pesos of price? At anong reason? During SUNA. Ito pakita ko sa iyo para mapaliwanagan ka. Nayupa ka. To help stabilize rice prices, we also need to address the issue of artificial rice shortage. I now ask all the rice hoarders, cartels, and their protectors. You know that I know who you are. Stop messing with the people.
So, sa sinabi niyang ganyan, winarningan niya yung mga kartel at saka mga protektor ng kartel. Diba? Alam niya kung sino sila, kaya winarningan na ni Pangulong Duterte na huwag niyong lokohin yung taong bayan. Very clear yon. Huwag niyong lokohin yung taong bayan. Diba? Sinabi niya yon sa Joring Suna. So meaning, nung bago siya umupo, hindi niya pa alam ang nangyayari sa flow ng bigas. Nung umupo na siya, doon niya na find out na ganon yung kalakaran. Iba yung mangangako ka during campaign rally kaysa magbibigay ka ng assessment sa pinamumunuan mo. So, nagbigay siya ngayon ng direksyon sa lahat ng mga enforcement agency. Itong direksyon niya, pakinggan mo, Claire. I hate to power sometimes is not a good thing. But I hope I will not have to use it against you. Consider yourselves warned, mend your ways now, or the full force of the state shall be brought to bear upon you. I am directing all intelligence agencies to unmask the perpetrators of this economic sabotage and our law enforcement agencies to bring them to justice. We are also working on long-term solutions on top of this agenda. So yun, di ba? Nagbigay siya ng direksyon sa lahat ng mga enforcement agencies na hulihin yung mga hoarders at saka yung mga kartel ng bigas. Kasi isa nga din yun sa mga nagbibigay ng pasakit sa mga taong bayan. Dahil sino lang ba nakikinabang? Di ba yung mga kartel lang? Aside doon sa mga utos niya sa mga law enforcement agencies, nagmungkahi siya ng solusyon. Kung ano yung magandang solusyon. Di ba? Hindi siya nag-promise. Solusyon ang binibigay niya. So ito yung solusyon niya. Papakita ko. To lower the price of rice. We need to switch from the current quota system in importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo and lower inflation significantly. Para mapababa daw yung presyo ng bigas, no? Kailangan natin mag-switch or baguhin yung sistema. So instead quota system, gagawin nating tariff. So meaning papatawan ng tax lahat ng mga import, export ng mga produkto sa bigas. So sa pamamagitan ng ganyan, makikinabang yung bansa natin. Kasi magkaroon tayo ng income dahil sa taxes. At saka yung mga local farmers natin, di ba? Makapagbigay sila o makapag-produce sila ng mga supply. Kasi yung mga kartel, mahirapan silang magpasok ng bigas sa bansa kasi tataas yung taxes So ngayon, yung local farmers natin ngayon, sila ang makinabang. Kasi yung gobyerno direct na bibili sa kanila ng bigas. So in that way, possible na bababa yung cost ng bigas up to 7 pesos. Ganon ang ibig sabihin nun, Claire Castro. Kaya huwag kang mag-mislead sa taong bayan. Masyado mong niloloko ang taong bayan, isa ka pang manloloko. Dapat kang hulihin ng enforcement agencies. Kasi niloloko mo yung taong bayan, nagbibigay ka ng mga false information. Kagwang ka talaga, pinapasahuran ka ng taong bayan dyan sa. Kaya, nakikiusap siya sa mga pulis, mga sundalo, at saka sa Congress na tulungan siya. Tulungan siya.
Hindi yun siya nangangako, kundi solusyon yun. Solusyon, di ba? Solusyon, pakinggan mo. Basahin mo ng maigi, solusyon, hindi pangako. I ask Congress to prioritize this crucial reform which I have certified as urgent today. Alam mo, ako humingi talaga ng tulong. Business is really for profit. I understand that. But Philippines has always been a playground for, scoundrels and those who do it without really considering the plight of the others. It's all conscience. Ikaw, Claire Castro, wala kang ibang ginawa dyan sa Malacanang kundi mag-spread na mga false information sa mga taong bayan, sa mga mamayan. Hinayupak ka. Binabayaran ka ng taong bayan para magpalabas ka ng mga magandang nagawa ng administrasyon. Pero anong ginagawa mo? Puro mga kasinungalingan ang pinagagawa mo. Hindi ka worth it na pinagsisweldohan ka namin dyan. Hindi ka worth it dyan sa trabaho mo. Nayupa ka, laki-laki ng sweldo ng taong bayan sa'yo. Tapos puro lang mga false information yung ini-inform mo sa mga taong bayan. Di ba guys? Anyway, hanggang dito na ako guys. Maraming salamat sa mga nanonood sa akin. Thank you so much for watching. Ingat kayo parati. Bye-bye. God bless.